Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ng ikawalong kabanata ng ikalawang Korinto at magpapahayag ng salita ay si Pastor HK. Kung inyo pong nababasa ang mga pakiramdam ni Pablo, kayo ay maaantig sa kanya. Ngunit kung hindi mabasa ang mga kabanatang ito, hindi kayo magkakaroon ng parehong pakiramdam ng pagpapasalamat. O kaya'y ang pakiramdam na makapaghandog. Kaya ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat na buong pusong pagbibigay. Makikita po natin ang buhay ni Jesus at si Jesus man din ay mapagbigay. Binigay maging ang kanyang sariling buhay. At bilang pagtugon, tayo man din po ay dapat na mamuhay ng ayon sa ganitong uri ng bukas na pagbibigay. Kaninang umaga, habang kausap ko ang aking asawa, kanyang sinabi sa akin, kanyang kinomentahan ang aking pagpupursigi na mag-fast. Dahil nung ako'y bata pa, madalas ay meron akong problema sa pagkain. Kahit hindi ako gutom, ay lagi pa rin akong kumakain. At madalas ay ginagawa ko lamang ang mga bagay-bagay dahil sinabing gawin ko iyon, hindi dahil naiintindihan ko kung anong aking ginagawa. Ito ay ang pagiging good boy or good girl. At ang ganito mga uri ng tao madalas ay wala pong pag-unawa sa ibang tao dahil napaka-mechanical natin. Ginagawa lamang ang mga bagay na sinasabihan tayong gawin. Ngunit ngayong umaga, makikita po natin dito ang paraan ng pangungusap ni Pablo sa mga taga-Korinto pagdating sa pagbibigay. Mayroon pong isang bersikulo dito na talagang umantig sa aking puso sa verse 8. Sabi niya dito, hindi sa inuutusan ko kayo, sabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sinasabi niya dito na hindi nila kailangang maging good boy or mabuting mga anak lamang. Kaya naman ano ang nagpapaantig sa atin upang gumawa ng tama? Ngayon, paano aapela si Pablo sa mga tao? Ang pagiging bukas o buong pusong pagbibigay dahil ang Diyos man din ay mapagbigay.
Dito ay pinapalakas po tayo ni Pablo ayon sa halimbawa. Ang mga iglesia sa norteng bahagi ay handang-handa na magbigay. Ang lahat ay ayon sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang kabutihan. Sa mga pagkakataon na nakakagawa po tayo ng mga bagay na madalas ay hindi natin kayang gawin, iyon ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Dahil sa habag at biyaya na to, ang mga iglesia sa Macedonia ay bukas din. Ipinagpapasalamat ng Diyos ang kagandahang loob ng mga iglesia. Sa realidad, maaring mayroon lamang po tayong $10. Pagkatapos ay gusto nating magbigay marahil ng mas malaki, 10,000. Dapat na siya sa atin kung ito nga ba ay wala sa atin o ito'y kagustuhan natin. Huwag na nating isipin kung tayo ba ay mayaman o hindi. Dito ay pinupuri ni Pablo ang mga taga-Macedonia. Kung mayroon tayong espiritu ng kahirapan at tanging ito lamang ang ating tinitignan, lagi pa rin po tayong nasa mababang punto. Ngunit kung mayroong kasaganaan at ito ang ating mas tinitignan, tayo man din ay makakaranas ng kasaganaan. Nang ako ay nasa Bible School, madalas ay humihingi din po ako ng tulong sa iba upang makapagpatuloy.
Verse 3. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya kundi higit pa, alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sila ay buong puso sa kanilang pagbibigay. To verse 5. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ay higit pa sa kung anong kaya nating gawin. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang mga taong ito ay nagbigay. Makikita po natin ang panibagong buhay na kumikilos sa mga taong ito at iyon ang espiritu ng kasaganaan dahil ito'y galing sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng panibagong buhay sa kanila. Verse 6. Kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siyang nagsimula ng gawaing ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakagawang gawa ninyong ito. Makikita po natin ang habag at biyaya ng Diyos. Makikita po natin na mas marami pa ang makakaranas ng habag at biyaya ng Diyos. Pinupuri ni Pablo ang mga iglesia sa Korinto. Ang lahat ng ito ay ayon sa biyaya ng Diyos. At ito po ang susi kung paano nag-uusap si Pablo sa mga taga-Korinto. Ipinapakita po ni Pablo, binibigyan tayo ng panibagong perspektibo kung paano natin titignan o kaya paano po natin uunawain ang tamang pagbibigay. Hindi lamang po tayo dapat pagbibigay dahil ang ibang tao ay nakikita natin na nagbibigay. At hindi rin dahil sinasabi ni Pablo kung kaya dapat sila magbibigay. Dahil si Pablo ay hindi na po pariseyo. Hindi lamang siya nakatingin sa black and white ng mga bagay-bagay. Hindi lamang siya nakatira o kaya ay nakatuon sa kung anong tama at mali. Sa verse 9, sabi niya po dito, hindi sa kaila sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha.
Sa realidad, maaaring tunay na walang-wala tayo. Ngunit hindi po dapat ito ang bagay na mas binibigyang diin natin. Kung magkakaroon po tayo ng panibagong perspektibo, maaari po tayo magkaloob sa Diyos. May mga kapatiran po tayo na nagbahagi noon na nung una ay ayaw nilang magbigay kaloob sa Diyos. Ngunit nang matuto silang magbigay sa Diyos, naranasan nila ang pagpapatunay na kayang ibalik ng Diyos ng siksik-liklik at umaapaw ang bawat kaloob na ating binibigay. Ang pera na mayroon po tayo ay atin pong pinaghirapan. Ito ang madalas na iniisip ng tao. Kung kaya madalas ay walang konsepto ng Diyos pagdating sa kanyang habag at biyaya. Ngunit ang lahat ng nasa mundo ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha maging ng pera, ang Diyos ang lumikha ng bawat trabaho na mayroon tayo, ang Diyos ang lumikha ng bawat nating pinagkukunang yaman. At ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya naman ito ay napaka-espesyal na konsepto. Ang lahat ng kasaganaan na nasa mundo ay mula sa Diyos. Maaring hindi po ito may paliwanag ayon sa economical theories. Ngunit tunay na ang lahat ay mula sa Diyos. Kung tayo po ay sisidlan ng Diyos, mas malaking sisidlan ng Diyos, mas marami din pong ipagkakalob o kaya ipagkakatiwala ang Diyos sa atin. Kung lagi po tayo nakatingin sa balance sheets natin bawat buwan at laging nakadepende sa ating sariling abilidad, ang ating puso ay dapat na mapuno ng pasasalamat. Tayo ay pinagpapala ng Diyos upang maging magpagpapala din sa iba. Maraming mga bansa tayo ay pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala sa iba at sa mga bansa.
Sa atin pong buhay ay mayroon po tayong mga insecurity. At ang gusto natin ay laging magkaroon ng pera, magkaroon ng sapat na pera. O kaya higit pa. Ngunit binibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong pananaw. At ang nais niya ay ang pagkatiwalaan natin siya maging sa aspetong ito ng ating buhay. Lahat ng kasaganaan sa langit man o lupa ay mula sa Diyos. May mga pagkakataon, may mga tao na naniniwala na kung sila ay mas mahirap, sila ay mas espiritual. Ngunit hindi po ito ang katotohanan. Dahil kalooban din ng Diyos na tayo ay makaranas ng kasaganaan. Kalooban ng Diyos na tayo ay mapagpala. Si Pablo ay hindi lamang po nagtuturo ng isang konsepto, kundi pinapalakas din ang kalooban ng mga tao lalo na sa kanilang puso sa pagbibigay, upang kanilang maunawaan ang tunay na konsepto ng pagbibigay. Verse 10. Kaya itong payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito, ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tubasan ninyo na sigasig na tapusin ang bagay na ito, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Maraming mga tao ang gumagawa lamang ng mga pangako sa kanilang pagbibigay pagkatapos ay titigil na lamang doon. Ako man din ay nagkaroon ng ganitong pagkilos. Noon ay hindi pa ako lubos na kabahagi ng 611 at ako ay dumadalo pa ng ibang mga simbahan upang makapagturo. At sa pagkakataong iyon ay nangusap ang Diyos sa akin. At ang issue ng pagbibigay ay talagang nangusap sa akin. Sa aking pagsusulat ng pledge, ang Diyos ay nangusap sa akin na dapat gawin ito ng buong puso. Kung tayo po ay handa, tutulungan po tayo ng Diyos na magawa kung ano man ang nais nating ibigay o kaya ay maabot ang nais nating ibigay.
Tayo po ay magbigay ayon sa pananampalataya na mayroon tayo kay Kristo. Ating mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Sa verse 14, tungkol po ito sa equality. Equality. Ang kasaganaan na mayroon tayo ay maaaring makatulong sa kakulangan na mayroon ang iba. Sa tuwing tayo ay nagkukulang, Diyos ang pumupuno ng bawat pagkukulang na ito upang tayo ay makaranas ng kasaganaan. Maaring sinasabi natin na bawat buwan ay mayroon tayong sapat na pera. Ang Diyos ay narito upang tayo ay tulungan. Ang mga sorpresa na ibinibigay ng Diyos, ang pagpapala na kanyang ibinibigay ay para tayo ay matulungan, upang tayo ay mapagpala. Atin pong ipanalangin na tayo ay magkaroon ng sapat na tiwala sa Diyos at sapat na pananampalataya sa Kanya. Sa verse 18. Pinasama namin sa kanyang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng magandang balita. Ang pagbibigay ay ginagawa natin ayon sa liwanag at hindi ng patago. Verse 22, kaya sinusuga namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasip sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay, verse 22.
Verse 23. Tungkol po ito sa dalawang magkapatid. Bakit hindi nila sinasabi ang pangalan? Ito ay bahagi po ng dunong na mayroon si Pablo dahil sinasabi ni Pablo na sila ay mensahe para sa mga iglesia. Ang mga mensahero madalas ay hindi po nila iniisip ang kanilang sarili. Halimbawa, ang mailman, mga postman. Kung makakatanggap ka ng parcel sa kanila, madalas ay hindi mo naman maitatanong kung ano ang kanilang pangalan. Hindi nila kailangan sabihin ang kanilang pangalan dahil mensahero lamang sila. Hanggat nagawa na nila kung ano ang dapat nilang gawin ay sapat na iyon. Sa tingin po ba natin ay ginawa ng mga taga-Korinto ang mga bagay na ito? Kung babasahin po natin ang chapter 8, tingin po ba natin ay nakakakumbinsi ito sa atin po mga buhay? Sa Diyos, kay Pablo ay wala pong reservation. Kung kaya naman, naway palakasin tayo ng Diyos sa paggawa o kaya pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Sa Diyos, tayo po ay nakakatanggap ng kalakasan. Panginoon, Ikaw ay aming pinupuri.
Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ikaw ay narito, kaya kami ay naritong nabubuhay din ng kami narito din na nabubuhay ng may kalakasan. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, kami ay binibigyan mo ng bagong perspektibo pagdating sa pagbibigay. Mga kapatid, ating buksan ang ating mga bibig at ating purihin ang Diyos. Panginoon, nais ka naming purihin at pasalamatan. Kami ay iyong mga anak. Kami ay nabubuhay sa iyong kasaganaan. At hindi na kami mabubuhay ayon sa kahirapan. Ang iyong pag-ibig ang siyang pumupuno sa bawat isa sa amin. Bawat araw, O Diyos, kami ay napapalakas ng iyong pag-ibig. May mga pagkakataon, O Diyos, na sa amin pong pagbibigay, ikaw ang nagbibigay kalakasan sa amin. Panginoon, ikaw ay napakabuti. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyo, O Diyos, kami ay nagiging sagana. Maaaring sa buhay po natin ay naranasan po natin ang iba't ibang uri ng kasaganaan. Maaari po nating ibahagi kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng kasaganaan. Tayo ay magpasalamat sa Kanya, sa pera man po yan, o sa ating mga tinitirhan, sa ating trabaho, sa marketplace, paano po tayo pinagpapala ng Diyos ayon sa Kanyang kasaganaan. Anong mga milagro ang ipinakita ng Diyos sa inyo pong mga buhay? Ibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat dahil kami binigyan mo pagkakataon na makapagbigay. Ikaw ay Diyos na nagbibigay probisyon. Kami nagpapasalamat o Diyos na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos Ama. Sa tuwing kami ay may mga pangangailangan, Ikaw ang napapupurihan. Panginoon, sa aming pagbibigay, kami man din ay nakakaranas ng pagpapala. Aming napagtatanto kung gaano ka katotoo at gaano ka kadakila. Sa aking pananalangin, ang Diyos ay nangungusap sa akin, marami sa ating mga kapatiran. Maaaring para sa inyo ay napakahirap na magbigay. Napakahirap sa inyo ang magbigay. Hindi dahil kayo ay may kakulangan, kundi dahil kayo ay hindi kasigurado pagdating sa hinaharap. Ngunit ngayon ay nais ninyong mapalakas. Inyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong mga puso. Nais namin kayong ipanalangin. Panginoon, nakikita mo ang bawat naming kapatiran na narito. May mga kakulangan sa kanilang buhay. May mga pagkakautang marahil. At sa kanilang pagtingin sa pangangailangan ng kanilang pamilya ay wala po silang pananampalataya na makapagbigay. Ngunit Panginoon, nakikita mo ang mga taong ito na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang mga puso. Panginoon, nais nilang tumugon sa iyo. Naway pagpalain mo ang mga kapatirang ito, bigyan mo sila ng pananampalataya. Bigyan mo sila ng puso, bukas na puso na makapagbigay. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat kapatirang narito, kung sila man ay mga pagkakautang. Panginoon, Ikaw ang magbibigay kasagutan. Marahil o Diyos ay hindi po kami maingat sa aming pera, ngunit Ikaw o Diyos ang tumulong sa amin. Naway magamit namin ang perang ito para sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat kapatiran narito. Panginoon, naway pagalingin mo sila. Maraming salamat o Diyos. Mga kapatid, nais ko magtanong ng isang bagay. Ang Diyos ay dakila at mayroon din po siyang mga pangako para sa inyo. Dapat mabago ang ating perspektibo. Ang Diyos ay nasa ating mga puso. Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mayaman. Tayo man din ay ginawa niyang mayaman. Ang Diyos ang tutugon sa bawat nating panalangin. Diyos ang tutulong po sa atin. Diyos ang magpapala sa kanyang mga anak. So verse 4, sabi po dito, mahigpit nila pinapakusap na sa amin na sila bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ito, pinapaalalahanan po tayo na maging maingat sa ating paraan ng paggamit ng ating pera. Ginagamit po ba natin ito sa tama?
dapat po nating na maunawaan na sa tamang pagbibigay at tamang paggamit ng biyaya ng Diyos, tayo ay mapagpapala. Ayon sa pananampalataya at ayon sa ating kakayahan, una muna ay dapat ayon sa ating pananampalataya, pagkatapos ay ayon sa ating abilidad. Tayo po ay magbibigay una muna ayon sa ating pananampalataya, pagkatapos ay sunod ay ayon sa ating makakaya. Ang bagay po na ating gagawin ngayon ay aalalahanin ng Diyos. Maaaring kayo ay makapagbibigay lamang ng maliit na halaga, ngunit ito ay matatandaan ng Diyos, maaalala ng Diyos. Kung tutuusin mga kapatid, ako man din ay kung tutuusin ang buhay ko sa Canada ay mas maganda kumpara sa buhay ko ngayon. Ngunit masasabi kong mas pinagpala ako ng higit pa sa ngayon dahil ibinigay ko ang aking buhay sa Diyos. Hanggat tayo po ay handa, ang Diyos ay natutuwa po sa atin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan para sa bawat kapatiran na handang magbigay ayon sa kanilang makakaya. Kahit ano pa man, O Diyos, ang kanilang ibibigay, ang puso na handang magbigay pa rin ang siyang iyong tinitignan. Naway gamitin mo ang mga perang ito para sa iyong kaharian. Sa aming pagbibigay nito, ng may pananampalataya, ay higit ka naming mararanasan. Naway tulungan tayo ng Diyos at pagpalain ng Diyos sa mga kaloob na ito. Kung tutuusin, ay nais po nating magkaroon ng pribadong paaralan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pribadong paaralan. At ngayon ay isa puso po natin ang makapagbahagi para sa ministeryong ito. Kung kayo po ay nagbibigay para sa educational fund, kung kayo po ay kumuha ng espesyal na envelope para po sa mga iyan. Ang espesyal na envelope na ito ay para po sa paaralan.
Panginoon, maraming salamat sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat, O Diyos, hindi lamang sa iyong pagpapala para sa amin, kundi maging sa iglesyang ito. Atin pong ipanalangin ang ating primary school, ang open day na magaganap bukas, upang maraming mga tao ang dumalo at makita ang ating iglesia. Isa pang ipagpapanalangin ay ang atin pong beach baptism. Panalangin po natin ang maayos na lagay ng panahon, mas marami pang mga volunteers, lalo na sa pang-umagang bahagi. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng primary school. Ang lahat ng ito ay iyong biyaya. Panginoon, ito ay iyong kalooban. Naway pagpalain mo ang iglesyang ito, ang paaralang ito, at patuloy na ang iyong kaharian, ang puno ng buhay, ang siyang makita sa buhay ng bawat isa maging sa paaralang ito. Atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin ang ating beach baptism. Magagawa po natin ang lahat maliban sa kalagayan ng panahon, kaya naman sa ngalan ng Panginoong Hesus ating ipinapanalangin na magkaroon ng maayos na lagay ng panahon. Ang lahat ay makikita ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Panginoon, ayon sa aming paraan ng pagbibigay, iyong sinasabi sa amin na hindi dapat kami magkaroon ng reservation, lalo na sa pagpupuri sa iyo. Panginoon, narito kami. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng puso na maglingkod sa iyo at tumulong sa gawain na ito. Ngayon, tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinagpapala ang bawat isa. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang pupuno sa inyo. Kayo ay pagpapalain ng Diyos upang kayo ay maging sisidlan para sa kanyang kaharian. Kung tayo po ay hindi magdadalawang isip sa ating pagbibigay, ang Diyos man din ay hindi magdadalawang isip na tayo ay pagpalain. Naway ang kagandahang loob na nagmumula sa Diyos ang siyang magpalakas sa bawat isa, ang bawat bagay nating gagawin ay pagpapalain ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.